Walang makalalapit sa aking malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ang pahayag na ito ay nagpaalala sa ating na hindi sa ating sarili pagsisikap na dumating si Jesus. Lumalapit tayo kay Jesus dahil sa Diyos Ama. Siya ang nagpapakilos sa ating mga puso. Gisingin ang ating mga pangangailangan. Bukasan ang ating mga mata upang makita ang kagandahan ni Kristo. Kaya nga ang ating paglalakbay sa pananampalataya ay hindi sa pamamagitan ng ating pagsisikap, bakos ito ay isang tawag mula sa Diyos na Ama na sumunod kay Jesus. Hindi ito tungkol sa paghahanap nating ng Diyos, ngunit hinahanap tayo ng Diyos. It is not us finding God. It is God finding us. Hindi natin mahanap ang Diyos, sa halip ang Diyos ang nakahanap sa atin. Kung dadalhin tayo ng Ama kay Jesus, hindi lamang tayo tinatanggap ni Jesus, kundi dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Ang ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo ngayon ay ang diskurso ng tinapay ng buhay. Si Jesus ay patuloy na nagsasabi sa mga tao tungkol sa kanyang sarili. Ako ang tinapay, ako ang pagkain na buhay mula sa langit. Ang sino mang kumain at sumamampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po mga kapatid, iba ang pagkain iniaalok ni Jesus. Sa mana na kinain at namatay ang kanilang mga ninuno. Kumain sila ng mana at sila ay namatay. Dahil ang mana ay nakakabusog lamang sa tiyan, hindi sa kaluluwa. Ngunit ang pagkain ibinibigay ni Jesus ay nakakabusog sa katawan at kaluluwa. Dumating si Jesus at inialay ang kanyang sarili bilang pagkain para sa maraming tao. Ngunit may mga tao hindi naniniwala sa kanya. Si Jesus ay nag-aalok ng walang hanggan pagkain. Ang mga tao ay abala pa rin sa temporal ng pagkain. Ngayon, mga kapatid, ang ikalimang araw ng nobena sa ating ginang ng Fatima. Ipagkatiwala natin ang ating sarili at ang ating mga pamilya sa pangangalaga ng ating ina. Si Maria po ay hindi lamang ina ni Jesus. Siya rin ang perpektong tagasunod ni Jesus. Maria ay hindi lamang ina ni Jesus. Siya po ay isang alaga, isang disipulo ni Jesus. So siya ay marunong magsunod. Siya ay marunong mag-listen to Jesus. So tayo din mga kapatid, we learn how to listen to Jesus.
like Mary, listen to the Father, even listen to Jesus. Sa Kalbaryo, sinabi ni Jesus kay Maria, ito, ina, ito ang anak mo. Anak, ito ang ina mo. So nandoon, Maria nakikinig kay Jesus, maintindihan siya. So tayo mga disipulo ni Kristo, marunong tayo makinig. Marunong tayo magsunod kay Jesus. Sana Maria lagi isang inspirasyon para sa ating buhay. Isang halimbawa, isang modelo, isang huwaran para sa ating lahat. Bilang Kristiyano, bilang isang Katoliko. Amen.